Sa isang baryo na malayo sa syudad, nakatira ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Elias. Bata pa lamang siya ay nakasanayan na niya ang amoy ng lupa at pawis sa ilalim ng araw. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ay bumabangon na siya mula sa kanilang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid. Sa tabi ng kanilang bahay ay ang lumang palayan na minana pa niya mula sa kanyang ama. Doon siya lumaki, doon siya natutong magsaka, at doon niya ipinangakong ipagpapatuloy ang pamana ng kanyang yumaong ama. Elias, anak, mag-ingat ka ha, wika ng kanyang ina habang inihahanda ang kaping barako sa lunang lutuan. Payat na payat at halatang pagod ang ina, subalit hindi nito alintana ang hirap basta't makita lamang na maayos ang kanyang anak. Opo, inay, tugon ni Elias na may ngiti, kahit naramdam niya ang bigat ng mga responsibilidad sa kanyang balikat. Mag-uumpisa na po ako sa bukid, baka kasi umulan mamaya. Isang simpleng buhay ang mayroon sila. Walang marangyang kasuotan o kasangkapan, kundi mga lumang gamit na minana pa nila sa mga ninuno. Sa kabila ng lahat, puno ng malasakit at pagmamahalan ang kanilang tahanan. Hindi kayamanan ang sukatan ng kanilang kaligayahan, kundi ang simpleng pagkakaisa ng mag-ina. Sa bukid, makikita ang pawis na dumadaloy sa noo ni Elias habang nag-aararo gamit ang kalabaw na si Berto. Ang mga paa niya ay lubog sa putik, ngunit wala siyang reklamo. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ay tanda ng kanyang pagsusumikap at pagmamahal sa kanilang lupa. Elias, ang sipag mo talaga. Sigaw ng kanyang kaibigang si Tomas mula sa kabilang bukid. Isa rin itong magsasaka, ngunit may mas magandang kalagayan sa buhay. Pero hanggang kailan ka ba magtitiis sa hirap? Bakit hindi ka nalang pumunta sa Maynila? Baka doon makahanap ka ng mas magaan na trabaho. Napangiti si Elias at saglit na tumigil sa paghila ng kalabaw. Hindi ko iiwan ang lupa na ito, Tomas. Ito na lang ang naiwan sa akin ng tatay. Kung iwan ko ito, para ko na ring tinalikuran ang lahat ng pinaghirapan niya. Umiling si Tomas, hindi na nagulat sa sagot ng kaibigan. Kilala niya si Elias bilang matigas ang paninindigan at walang ibang hinahangad, kundi protektahan ang pamana ng kanyang ama. Ngunit hindi lahat ng tao sa baryo ay may respeto kay Elias. May mga ilan na nilalait siya dahil sa pagiging mahirap. Tignan mo nga naman, isang binata pero dukha pa rin. Bulong ng isang matandang kapitbahay. Walang mararating yan, puro araro lang ang alam. Naririnig ni Elias ang mga ganitong salita at bagaman masakit sa kanya, pinipili niyang manahimik. Sa halip na sumagot, ibinubuhos niya ang kanyang oras at lakas sa pagsasaka. Pag-uwi niya sa hapon, madalas ay wala nang makain kundi lugaw o tuyo. Ngunit kahit ganoon, masaya pa rin silang mag-ina habang nagsasaluhan ng pagkain. Inay, ani Elias habang kumakain sila sa hapag na yari lamang sa kahoy na may bitak-bitak. Pangarap ko po balang araw, magkaroon tayo ng sariling tindahan para hindi na tayo laging umaasa sa ani. Para mas maayos ang buhay natin, mumiti ang kanyang ina at hinaplos ang braso ng anak. Anak, hindi ko alam kung paano mangyayari yon. Pero naniniwala akong kayang-kaya mo. Ang sipag at bait mo, may kapalit yan balang araw. Habang lumalalim ang gabi, madalas ay nag-iisa si Elias sa ilalim ng mga bituin, nakatingala at nangangarap. Sana, Ama, bulong niya sa hangin, maging proud ka sa akin, hindi ko susukuan ang lupa mo. Lumipas ang mga araw, hindi nagbago ang kanyang gawain. Bangon sa madaling araw, trabaho hanggang hapon. At pahinga lamang kapag pagod na ang katawan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng talyo, tanda ng walang humpay na paghihirap. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang masayahin. Sa bawat tanim na kanyang inilulubog sa lupa, may kasamang dasal at pag-asa na darating din ang araw na magbabago ang kanilang kapalaran. Elias, tawag muli ng kanyang kaibigang si Tomas isang hapon. Kung ako sa'yo, mag-iipon ako at aalis dito. Ang hirap ng buhay dito sa baryo. Pero ikaw, parang kontento ka na sa putik at pawis. Mumiti lamang si Elias.
Hindi ako kontento, Tomas. Pero may pangarap ako para sa lupang ito. May halaga ito para sa akin, higit pa sa kayamanan. Natahimik si Tomas at hindi na nakasagot. Alam niyang totoo ang bawat salita ni Elias. Sa baryo, patuloy na umiikot ang tsismis at pangungutya. Ngunit hindi nagpatinag si Elias. Sa halip, mas pinagbubuti pa niya ang kanyang ginagawa. Ang lahat ng ito ay nagsilbing apoy sa kanyang dibdib upang lalong magsikap. Ang araw-araw na buhay niya ay tila paulit-ulit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng kahirapan, hindi niya pinapayagang mawala ang kanyang pag-asa. Para sa kanya, ang bawal bukang liwayway ay bagong simula, isang pagkakataon upang ituloy ang laban para sa kanyang pangarap at para sa kanyang ina. Dumating ang mga araw na tila sumusubok ang tibay ng loob ni Elias. Sa gitna ng kanilang tahimik na pamumuhay, bigla namang bumuhos ang walang tigil na ulan na umabot ng halos 2 linggo. Ang dating luntian at maganda niyang palayan ay unti-unting nalubog sa tubig at putik. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam niya ang sakit habang nakikita ang kanyang mga pinaghirapan ay unti-unting nasisira. "Anak, tano na tayo," nanginginig na wika ng kanyang ina habang nakatanaw sa malawak na palayan na halos wala nang natira kundi mga tangkay na nakalugog. Ang ani natin ngayong taon, halos wala na. Napatigil si Elias at mariing pumikit, pilit nilalabanan ang pagpatak ng luha. "Inay, gagawa po ako ng paraan. Hindi ko hahayaang magutom tayo." Mula umaga hanggang hapon, nagsikap silang mag-ina na iligtas ang kaunting natitirang palay. Ngunit sa tindi ng baha at ulan, kakaunti lamang ang kanilang nailigtas. Sa huli nakaupo silang mag-ina sa gilid ng kubo. Parehong pagod, parehong basang-basa, parehong ramdam ang pait ng kawalan. Kinabukasan, wala na silang ibang makain kundi sinangag na may kaunting asin. Ang kanilang dating reserba ng bigas ay naubos na. Ang mga utang sa tindahan ng baryo ay lalo pang dumami. Kapag dumaraan si Elias sa daan, ramdam niya ang mga matang nakatingin. May ilan na may awa, ngunit marami ang may panlalait. "Ayan kasi, puro pangarap. Tignan mo, wala namang nararating." Bulong ng isang matandang babae sa kapitbahay nito habang nakatingin kay Elias. Napayuko siya, ngunit hindi nagpakita ng hinaing. Sa halip, mas lalo niyang pinilit maghanap ng paraan upang makaraos. Isang gabi, habang tahimik silang nag-uusap ng kanyang ina, binuksan ni Elias ang matagal na niyang iniisip. "Inay," mahinahon niyang wika, "baka dapat subukan ko pong pumunta sa Maynila. Maghanap ng trabaho doon. Kahit anong trabaho, basta't may maipapadala ako sa inyo." Nanlaki ang mata ng kanyang ina at mahigpit siyang hinawakan sa braso. "Huwag anak, ayokong iwanan mo ako rito at lalong ayokong ipagbili mo ang lupa natin. Tandaan mo ang pangako mo sa tatay mo." Natahimik si Elias at napayuko. "Opo, inay, hindi ko ipagbibili ang lupa. Pero paano po tayo mabubuhay kung ganito palagi?" "Anak, manalig ka. Hindi habang buhay ay ganito tayo. Ang mahalaga buo tayo at hindi tayo sumusuko." Kinabukasan, muli siyang bumalik sa bukid kahit halos wala na itong maibunga. Pinilit niyang hukayin at linisin ang mga natitirang damo at putik. Minsan ay napapaupo siya sa gitna ng palayan, basang pawis habang pinagmamasdan ng mga ulap na parang hindi natatapos ang pag-ulan. "Bakit ganito, ama?" bulong niya habang nakatingala sa kalangitan. "Ginagawa ko ang lahat, pero bakit parang walang kasiguraduhan ang bukas?" Samantala, si Tomas, ang kanyang kaibigan, ay muling dumating upang makita ang kanyang kalagayan. "Elias," wika nito, "nakita ko ang palayan mo, halos wala nang natira. Kaibigan, baka panahon na para iwanan mo na ang baryo. Mas madali ang buhay sa syudad. Doon, hindi ka babaha ng ganito." Umiling si Elias at matatag na tumugon. "Tomas, hindi ko iiwan ang lupa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko. Mahirap man, pero dito ako nabubuhay, dito ako magtatagumpay." Napailing si Tomas at nagbuntong hininga. "Matigas ka talaga, pero sana tama ang desisyon mo." Dumating ang mga araw na lalong tumindi ang kanilang kahirapan. Sa halip na bigas, kamote at saging na lamang ang madalas nilang kainin. Kung minsan, 1 beses lang sila kumakain sa maghapon.
Sa gitna ng lahat, hindi mawala ang pagmamalasakit ni Elias sa kanyang ina. "Inay, kayo po muna ang kumain, kaya ko pong tiisin ang gutom." Ngunit iginiit ng kanyang ina, "Hindi anak. Hati tayo. Hindi ako papayag na ako lang ang kakain." Ang kanilang pagmamahalan ang nagsilbing lakas nila sa gitna ng unos. Ngunit ramdam nilang dumarami ang mga pagsubok. May mga mangungutang sa kanila, may mga naniningil ng utang na halos wala na silang maibigay. Isang gabi, habang nakahiga sila sa papag, marahang nagsalita ang kanyang ina. "Anak, kung minsan naiisip ko, baka mas mabuting ang pumunta ka sa Maynila. Hindi para ipagbili ang lupa, kundi para mag-ipon ka ng kaunti. Baka makatulong iyon." Tahimik na nakinig si Elias. Mahigpit ang kanyang kapit sa pangakong hindi niya iiwan ang lupa. Ngunit alam niyang tama ang kanyang ina. Kailangan niya ng mas malawak na plano. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang paniniwala. Darating din ang araw na babangon sila. Ang kanilang sakahan ay muling mamumunga. Ang kanilang pamilya ay muling magkakaroon ng pag-asa. Sa ngayon, tinanggap niya ang hirap at gutom, ngunit hindi siya bumitaw sa kanyang pangarap. Ang bawat araw ng ulan at kawalan ay nagsilbing paalala sa kanya na ang buhay ng isang magsasaka ay hindi laging madali. Ngunit ang tunay na yaman ay nasa tiyaga, paninindigan at pag-ibig sa lupa at pamilya. Matapos ang ilang linggo ng walang humpay na ulan, unti-unti nang humupa ang baha sa baryo. Ang dating malawak na palayan ni Elias ay mistulan naging lawa ng putik at nabubulok na mga tangkay. Sa kabila ng lahat, pinilit pa rin niyang bumangon at bumalik sa bukid araw-araw. Sa bawat hakbang niya sa putikan, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit mas pinili niyang manatiling matatag. Isang madaling araw, habang tinatanaw niya ang bukirin, napansin niya ang kakaibang anyo sa gitna ng putikan. Sa una, inakala niyang isa lamang itong sako ng palay na inanod ng baha. Ngunit nang lapitan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. "Diyos ko!" bulong niya. Isang babae ang nakahandusay, walang malay at halos nalulubog sa malampot na lupa. Maputi ang balat nito, mahaba ang buhok, at halatang hindi taga-baryo dahil sa suot nitong mamahaling damit na halos madumisan na ng putik. Agad siyang lumusong, hindi alintana ang pagkalubog ng kanyang mga paa. Miss! Gumising ka!" tinig niya habang marahang nyugyog ang babae, ngunit walang sagot. Agad niya itong binuhat kahit halos hindi niya kayanin ang bigat. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa kaba at pagod, ngunit hindi niya ito binitiwan. Nang makarating siya sa kanilang kubo, nagulat ang kanyang ina. "Anak, sino yan?" "Inay, may nakita akong babae sa bukid, halos nalunod sa putikan. Kailangan po niyang mahugasan at mapainom ng tubig." Dali-dali nilang nilinis ang babae. Pinunasan ng malinis na tela at pinainom ng kaunting sabaw na mainit. Mayang-maya pa, nagsimulang gumalaw ang kanyang mga mata. "Nasaan ako?" mahina nitong wika. "Nasa bahay po namin," sagot ni Elias, na nakaupo sa gilid at tila ba hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. "Ako po si Elias, isang magsasaka. Natagpuan ko po kayo sa putikan." Dahan-dahan siyang napatingin kay Elias at tila ba may misteryong bumalot sa kanyang titig. "Ako si Isabela," aniya bago tuluyang pumikit muli. Ilang oras ang lumipas, muling nagkamalay si Isabela. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang paningin. Nakita niya ang mumunting kubo, ang simpleng gamit, at ang nakangiting ina ni Elias na nag-aalok ng kape. "Pasensya na po, senyora," wika ng ina. "Ito lang po ang mayroon kami." Mumiti si Isabela at marahang tumango. "Salamat po sa lahat." Habang nakaupo sa gilid, hindi makapagsalita si Elias. Pakiramdam niya, hindi basta karaniwang babae ang kanyang nailigtas. Mula sa itsura nito, halatang mayaman at galing sa mataas na antas ng lipunan. Ngunit sa halip na magtanong ng marami, pinili niyang manahimik at hintayin na ito mismo ang magpaliwanag. Kinabukasan, habang nag-aayos si Elias ng kahoy sa labas, lumapit si Isabela. Nakasuot na siya ng malinis na damit na inabot ng kanyang ina.
Elias, tawag niya. Opo, sagot niya habang hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung paano ako mapapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Ngumiti si Elias. Wala pong anuman. Tao lang po ang tumutulong sa kapwa. Ngunit biglang lumapit si Isabela at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Elias, tandaan mo rito. Simula ngayon, milyonaryo ka na. Napatulala siya at para bang hindi agad naintindihan ang kanyang narinig. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa siya makapagtanong pa ulit, numiti si Isabela at saka tumalikod. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na nag-echo sa isip ni Elias. Simula ngayon, milyonaryo ka na. Para bang may lihim na dala ang babaeng ito na hindi niya kayang arukin. Kinagabihan habang nag-uusap silang mag-ina, ibinahagi ni Elias ang mga narinig. Inay, sinabi niya na simula ngayon, milyonarya na raw ako. Napatigil ang kanyang ina at napatawa ng mahina. Baka dala lang ng pagod o hilo ang sinabi niya. Huwag mong masyadong isipin. Ngunit hindi mapakali si Elias. Sa kanyang puso, ramdam niyang may malalim na dahilan sa likod ng mga salitang iyon. Sino nga ba talaga si Isabela? At ano ang ibig niyang sabihin? Habang nakahiga siya sa papag, nakatingin sa kawayan nilang kisame, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga titig ng babae at ang bigat ng mga salitang iniwan nito. Sa isang simpleng magsasaka na kagaya niya, ang salitang milyonaryo ay tila isang panaginip na imposibleng matupad. Ngunit na yon, narinig niya ito mula sa isang babaeng tila galing sa ibang mundo. At doon nagsimula ang pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang araw na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang araw na magiging susi sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa baryo. Ang mga pitik na naiwan ng pagbaha ay unti-unti nang natutuyo. Ngunit para kay Elias, tila may naiwan ding bigat sa kanyang dibdib mula sa sinabi ni Isabela kagabi. Habang nabubungkal siya ng lupa sa gilid ng kanilang kubo, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tinig ng babae. Simula ngayon, milyonaryo ka na. Habang siya'y nag-iisip, biglang may narinig siyang ugong ng mga sasakyan mula sa kalsadang hindi kalayuan. Ang mga bata sa baryo ay nagsisigawan at nagtatakbuhan, habang ang ilang matatanda ay nagtatanong kung sino ang dumating. Nang sumilit si Elias, halos manlaki ang kanyang mga mata. Ilang magagarang kotse ang pumarada sa mismong harapan ng kanilang simpleng kubo. Bumaba ang ilang lalaking nakaitim na barong at may dalang radyo. Malinaw na mga gwardiya ang mga ito. Ang ilan sa mga kapitbahay ay hindi nakapigil na magbulungan. Kanino kayang mga tao yan? Baka hinahanap si Elias. Ano na naman tong pinasok ng batang iyon? Maya-maya, bumukas ang isang sasakyan at bumaba ang isang matandang babae na nakasuot ng mamahaling bestida. Kasunod nito ang isang lalaki na halatang mataas ang posisyon base sa kanyang tindig at pananamit. At mula sa pinakadulo, bumaba si Isabela, mas maayos at mas eleganteng tingnan kaysa noong makita siya ni Elias sa putikan. Elias, tawag ni Isabela habang mabilis na lumapit sa kanya. Nagulat si Elias at napatingin sa kanyang ina, na tila ba hindi alam kung ano ang gagawin. Isabela, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Isabela at saglit na huminto sa kanyang harapan. Hinahanap kita at gusto kong ipakilala sa iyo ang pamilya ko. Napalunok si Elias, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Agad namang lumapit ang matandang babae at marahang kinamayan si Elias. Ako ang ina ni Isabela. Maraming salamat, iho, sa pagliligtas mo sa anak ko. Kung wala ka, hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Wala po yon, sagot ni Elias na halos pabulong dahil ramdam niya ang kaba. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Ang lalaking kasama ng matanda ay sumunod din lumapit. Ako naman ang kapatid ng ama ni Isabela. Isa akong negosyante at gusto kong ipaalam sa iyo, hindi matatawaran ang ginawa mo. Ang anak ng pamilya namin ay nailigtas mo sa kapahamakan. Mas lalong napuno ng bulungan ang mga tao sa paligid.
Ang mga kapitbahay na dati namumutya kay Elias ay biglang nagpakita ng interes at respeto. Elias, wika ni Isabela, alam kong naguguluhan ka pa rin sa sinabi ko kagabi, pero gusto kong malaman mong seryoso ako. May iniwan akong regalo para sa'yo. Regalo? Tanong ni Elias, baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Ipinakita ni Isabela ang isang sobre na iniabot sa kanya. Nang buksan niya ito, natigilan siya. Mga papeles ang laman at tila ba mga dokumento ng titulo ng lupa at tseke. Inay, halos hindi makapagsalita si Elias habang pinapakita ito sa kanyang ina. Nagulat din ang kanyang ina at napaupo sa bangkito. Diyos ko anak, ano to? Gusto kong maibalik ang kabutihan mo, Elias. Paliwanag ni Isabela. Hindi ko kayang masuklian ang ginawa mo sa pamamagitan lang ng salita. Ang lupa kung saan mo ako nailigtas, dating pag-aari ng pamilya namin. At na yung nailigtas mo ako, napagpasyahan kong ipamana iyon sa'yo, kasama na rin ang puhunan para makapagsimula ka ng mas maayos na buhay. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. May ilan pang napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala. Talaga bang sa akin na ito? Nanginginig ang boses ni Elias. Oo, Elias, sagot ni Isabela, nakatitig ng seryoso sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagligtas sa akin at gusto kong malaman mong hindi ko malilimutan yon. Ang yaman at ari-arian, madaling mawala. Pero ang kabutihang ginawa mo, walang kapalit yon. Kaya hayaan mong magbigay ako sa iyo nung simula para sa mas maginhawang buhay. Napaluha ang ina ni Elias at marahang hinawakan ang balikat ng anak. Anak, ito na siguro ang sagot sa lahat ng dasal natin. Ngunit tumanggi si Elias na tanggapin agad. Isabela, hindi ko alam kung karapat-dapat ako rito. Ang ginawa ko ay hindi para suklian ng ganito. Tao lang ako na tumulong. Mumiti si Isabela at marahang tumugon, at tao ka rin na dapat bigyan ng pagkakataon. Hindi lahat ng taong mabuti ay nabibigyan ng gantimpala. Pero ikaw, Elias, nararapat kang magtagumpay. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras para kay Elias. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang pangako kundi isang pinto na magbubukas ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ang simpleng magsasaka na dati nilalait at hinahamak na yun ay nasa harap ng isang kapalarang hindi niya kailanmang inakalang darating. At mula sa araw na iyon, nagsimula ng kumalat sa buong baryo ang kwento ng binatang magsasakang iniligtas ang isang babae sa putikan at bilang kapalit, binigyan ng pagkakataon upang maging milyonaryo. Ngunit sa puso ni Elias, hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang simpleng kabutihan ay magbubunga ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas mula nang bumalik si Isabela sa baryo kasama ang kanyang pamilya. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Maaga pa lamang ay muling bumalik si Isabela. Ngayong siya'y mag-isa. Nakasuot siya ng payak na damit, hindi na tulad ng mamahaling at kumikinang nakasuotan na suot niya noong una. Nadatnan niya si Elias sa bukid, abala sa pagbubungkal ng lupa gamit ang asarol. Ang mga braso nito ay naninintab sa pawis at sa bawat pag-angat ng kanyang ulo ay kita ang bigat ng kanyang dinadala sa kabila ng kagandahang loob na ipinakita sa kanya ng tadhana. Elias, tawag ni Isabela, dahilan upang mapalingon ito. Isabela, gulat niyang sagot at agad na pinahiran ang pawis sa kanyang noo gamit ang kamay. Bakit ka bumalik dito? Wala kang kasama? Baka delikado. Ngumiti si Isabela. Hindi ako nagpunta rito para magpasyal. May ipapakita ko sa iyo. Isang bagay na magpapaliwanag sa lahat ng sinabi ko noon. Nagkibit balikat si Elias, halatang naguguluhan, ngunit pinili niyang makinig. Inilabas ni Isabela ang isang makapal na folder mula sa kanyang dala. Binuksan niya ito at ipinakita kay Elias ang mga dokumento. Tignan mo, aniya, habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Ito ang mga titulo ng lupa na dating pagmamay-ari ng pamilya ko. At ang lupang iyon kung saan mo ako natagpuan sa putikan. Isa iyan sa mga lupang ibinenta ng pamilya ko noon para bayaran ang utang sa negosyo. Pero bago pa man iyon na ibenta,
Nag-iwan ang lolo ko ng isang kondisyon sa dokumento. Ang sino mang makapagliligtas sa buhay ng isang miyembro ng pamilya, doon mismo sa lupang iyon, ay siyang itutuwing na tunay na may-ari. Napatigil si Elias, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Elias, paliwanag ni Isabela. Mula pa noon, ang lupa ay nakatadhana ng mapunta sa taong may malasakit at kabutihang loob. At ikaw iyon, hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang ginawa mo sa akin, iyon ang katuparan ng kondisyong iniwan ng lolo ko. Nanlamig si Elias at napatitig sa mga dokumento. Isabela, hindi ko alam kung tatanggapin ko to. Ang ginawa ko ay hindi para sa kapalit. Mumiti si Isabela at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Alam ko. Pero iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Hindi ka humingi ng kahit ano. Hindi mo ako pinabayaan. At higit sa lahat, ipinakita mo ang tunay na malasakit kahit hindi mo ako kilala. Sa puntong iyon, lumapit ang ina ni Elias na mula sa kubo ay tahimik na nakikinig. Anak, nakikita ko sa mga mata ni Isabela ang katotohanan. Kung ito ang pamana, kung ito ang sagot sa lahat ng hirap natin, baka ito na ang pagkakataon. Baka ito ang biyayang matagal naning hinihintay. Napaluha si Elias habang yakap-yakap ang dokumento. Para bang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang ama. Ang pawis, ang hirap, ang pangarap para sa kanilang pamilya. Sa isip niya, para bang naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Anak, alagaan mo ang lupa. Balang araw, gagantimpalaan ka ng langit. Kinabukasan, muling bumalik si Isabela dala ang isang abogado upang formal na ipasa ang karapatan kay Elias. Isinagawa ang simpleng pagpirma sa harap ng ilang saksi sa baryo. Ang mga taong dati namumutya sa kanya ay ngayon ay nakatayo sa gilid, nanonood na para bang hindi makapaniwala. Simula ngayon, wika ng abogado matapos pirmahan ang lahat ng papeles, si Elias na ang legal na may-ari ng lupang ito, pati na rin ng kabuuang puhunan na inilaan ni Senyorita Isabela para sa kanya. Congratulations, Elias! Masayang sambit ni Isabela. Naiyak ang ina ni Elias at niyakap ang anak. Anak, ito na. Hindi na tayo magugutom. Hindi na natin kailangang magtiis ng lugaw at asin. Salamat sa Diyos na tupad din ang pangarap mo. Ngunit hindi ka agad nagpakasaya si Elias. Isabela, seryoso niyang sabi, hindi ko wawasakin ang tiwala mo. Gagamitin ko ito hindi para sa luho kundi para bumangon ang lupa at makatulong din sa ibang tao. At mula sa araw na iyon, nagsimula nang magbago ang lahat. Hindi lamang siya basta isang binatang magsasaka. Siya na ngayon ang may-ari ng lupang minsan ipinagkait sa kanilang pamilya. At higit pa roon, may kakayahan na siyang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang ina at para sa sarili. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang pangakong alagaan at pagyamanin ang pamana, hindi bilang milyonaryo, kundi bilang isang anak ng lupa na tapat sa kanyang pinagmulan. Ang simpleng pamumuhay ni Elias ay unti-unti nang haharap sa bagong yugto at ang mga mata ng buong baryo ay nakatuon sa kanya. Ang dating binatang inaapi at milalait, ngayon ay nagsisimula ng magningning sa bagong pag-asa. Hindi naging madali para kay Elias ang unang gabi matapos niyang matanggap ang pamana. Habang nakahiga sa kanilang papag, paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya mapapakinabangan ng tama ang baging yaman. Sa isang banda, dama niya ang tuwa at ginhawa na dulot ng pag-angat mula sa kahirapan. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang kaba at takot na baka magkamali siya ng hakbang. Anak, bulong ng kanyang ina habang nakahiga sa tabi niya. Huwag mong kalimutan ang pinagmulan natin. Ang bawat biyaya ay dapat gamitin sa tama. Opo, inay, sagot ni Elias, nakatitig sa bubong na yari sa kawayan. Hindi ko ito gagamitin para lang sa sarili ko. Sisiguraduhin kong may pakinabang ang bawat piso. Inabukasan, sinimulan na niyang ayusin ang lahat. Una niyang inisip kung paano muling mapapaunlad ang lupang naiwang halos sirang-sira ng baha.
Sa tulong ng puhunan mula kay Isabela, bumili siya ng mga bagong binhi ng palay at gulay, pati na rin ng ilang kagamitan na dati hindi man lang niya pinangarap na mabili. Mga traktora, bagong asarol at mga pataba. Habang dumating ang mga truck na may dalang gamit, nag-umpukan ang mga kapitbahay. Aba Elias, ang dami mong pinamili, bulalas ng isang matandang lalaki. Parang kahapon lang, halos wala kang makain. Dagdag ng isa. Mumiti si Elias at magalang na tumugon. Biyaya po ito at balak kong gamitin sa tama. Hindi po ito para lang sa akin, kundi para rin sa bukirin ng baryo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang tapang at kumpiyansa. Dati-rati, siya ang inaapi at pinagtatawanan. Ngunit ngayon, siya na ang inaasahang magdadala ng pagbabago. Unti-unti niyang sinimulan ang maliit na negosyo sa pagbebenta ng palay at gulay. Nakipag-usap siya sa mga tindero sa palengke at inalok ang kanyang mga ani sa mas mababang presyo, ngunit may kasiguraduhan ng kalidad. Ang simpleng estratehiya na ito ang nagbigay sa kanya ng tiwala ng mga mamimili. Isang araw, habang nag-aayos ng paninda, lumapit si Isabela. Elias, natutuwa akong nakikita kang masigasig. Hindi lahat ng nabibigyan ng ganitong pagkakataon ay marunong gumamit ng tama. Ngumiti si Elias. Isabela, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko tinitingnan ito bilang pag-angat lang para sa akin. Ang bawat tubo sa negosyo, bahagi nito para sa pag-aayos ng bahay ni inay at para rin sa ibang kabataan dito sa baryo. Napakaganda ng layunin mo, tugon ni Isabela. Bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na buwan, nakilala na si Elias bilang isang bagong negosyanteng magsasaka sa kanilang bayan. Ang mga dating kapitbahay na umiiwas at nanumutya ay biglang lumapit upang makipag-usap, makipagpalit ng ideya at humingi ng tulong. Elias, sambit man isa sa mga dating nanaalipusta, baka pwede mo kaming turuan kung paano mo napalago agad ang lupa mo. Hindi nagdalawang isip si Elias. Siyempre, ang pagyaman ng isa, walang saysay kung ang iba'y naghihirap pa rin. Mas maganda kung sabay-sabay tayong aangat. Bukod sa lupa at negosyo, inuna rin niyang ayusin ang kanilang bahay. Hindi na ito kubo na yari sa pawid at kawayan, kundi isang maayos at matibay na tahanan na may bubong na yero at dingding na simento. Nang una itong makita ng kanyang ina, hindi nito napigilan ang pagluha. Anak, hindi ko inakala na makakaranas pa ako ng ganitong kaginhawahan. Para po ito sa inyo, inay, tugon ni Elias. Matagal na kayong nagtiis sa hirap. Panahon na para maranasan nyo naman ang ginhawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, hindi maiiwasan ang inggit ng iba. May mga kapitbahay na nagbulong-bulungan. Hindi naman dahil sa sipag niya, kaya siya umasenso. Dahil lang yon sa babaeng mayaman. Tignan mo nga naman ang swerte ng batang iyan. Kung hindi niya nailigtas si Isabela, baka hanggang ngayon dukha pa rin siya. Naririnig ni Elias ang mga paninira, ngunit pinili niyang magpatuloy. Hindi niya ginamit ang oras para patulan ang tsismis. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa mas ikauunlad ng negosyo. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumago ang ani ni Elias. Ang dating isang sakahan lang na ngayon nga dagdagan ng karagdagang lupang pinaarkila niya mula sa mga kapitbahay na hindi na kayang itaguyod ang kanilang sariling bukid. Sa bawat pagtatanim, mas dumadami ang kanyang kita at mas lumalawak ang kanyang pangarap. Sa baryo, nakilala siya hindi lamang bilang bilyonaryo, kundi bilang huwarang magsasaka na may malasakit sa kapwa. Ang kanyang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga tulad niyang galing sa hirap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, nakatanaw sa buwan at bituin, muling kinausap siya ng kanyang ina. Anak, ang bilis ng pagbabago ng buhay natin, pero nakikita ko pa rin sa iyo ang parehong Elias na nakilala ko. Mabait, masipag, at mapagmahal. Mumiti si Elias at hinawakan ang kamay ng kanyang ina.
Inay, hindi ko makakalimutan kung saan ako nanggaling at hindi ko hahayaang lamunin ako ng kayamanan. Ang lahat ng ito para sa atin, para sa baryo at para sa kinabukasan. At sa mga salitang iyon, tuluyan nang nagsimula ang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang yugto ng isang magsasakang hindi lang basta nakaligtas, kundi isa na ring negosyanteng handang harapin ang mas malalaking pagsubok ng kapalaran. Mabilis ang naging paglago ng negosyo ni Elias. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang dating maliit na kubo na tinitirhan nila ay napalitan ng mas matibay na bahay at ang dati maliit na taniman ay naging malawak na sakahan. Ang mga ani niya ng palay at gulay ay palaging nauubos sa palengke dahil kilala itong sariwa at abot kaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang nangyayari, hindi rin nawala ang mga mata ng inggit at paninira mula sa ilang kapitbahay at kasamahan sa baryo. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga sako ng bigas sa kanilang bagong imbakan, lumapit si Tomas, ang kanyang matalik na kaibigan. Elias, naririnig mo ba ang mga tsismis sa baryo? Anong tsismis? Tanong ni Elias habang tuloy sa pagbubuhat. Na kaya ka lang umasenso ay dahil kay Isabela. Hindi raw dahil sa sipag mo, kundi dahil nakahanap ka ng mayamang babae. Napahinto si Elias sa ginagawa at napabuntong hininga. Alam ko, Tomas, naririnig ko rin yon. Pero hindi ko na lang pinapansin. Kung patulan ko pa, mas lalim lang silang magkakaroon ng dahilan para sirain ako. Ngunit hindi natapos sa tsismis ang lahat. Ilang mga kapitbahay ang nagdesisyon na wag nang bumili ng produkto kay Elias. Imbes ay lumipat sina sa iba, kahit pa alam nilang mas mahal at hindi kasing ganda ng kalidad. Ang dahilan, ayaw nilang makita pang lalo pang umasenso si Elias. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng natitirang paninda, napansin niyang bumaba ang kanilang benta. Inay, wika niya habang nakaupo sa bangko, halos kalahati lang na benta natin ngayong linggo. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka malugi tayo. Nag-aalala ring tumingin ang kanyang ina. Baka kailangan mong makipag-usap sa kanila. Hindi lahat ay makakaunawa sa biglaang pagbabago. May mga taong hindi sanay na makita kang umaangat habang sila'y nananatiling naghihirap. Napatango si Elias. Alam niyang totoo ang mga salita ng kanyang ina. Ngunit alam din niyang hindi niya kayang baguhin ang puso ng lahat. Ang kaya lamang niyang gawin ay ipakita ang kanyang katapatan at paninindigan. Ilang araw ang lumipas, isang mas malalang sitwasyon ang nangyari. May mga taong naghasik ng paninira sa kanyang negosyo. Sa isang umaga, natagpuan ni Elias ang ilan sa kanyang pananim na sinira at tinapakan. Ang ilan sa kanyang sako ng bigas ay may halong buhangin, dahilan para magreklamo ang ilang mamimili. Elias, anong gagawin mo? Tanong ni Tomas. Halatang galit para sa kaibigan. Kung ako sayo, kakausapin ko ang barangay at ipapahiya ko ang mga may gawa nito. Ngunit mariing umiling si Elias. Hindi, Tomas. Hindi ko kailangan ng gulo. Kung gaganti ako sa kanila, pareho lang ako sa kanila. Ang gagawin ko, ipapakita kong kahit anong gawin nila, hindi nila ako matitinag. Sa kabila ng lahat, dumating si Isabela upang tumulong. Hindi niya matiis na makita si Elias na pinahihirapan ng mga tao. Elias, wika niya habang inabot ang ilang bagong kagamitan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Narito ako para suportahan ka. Hindi mo kailangang labanan sila mag-isa. Napatingin si Elias kay Isabela at bahagyang ngumiti. Salamat, Isabela. Pero ayokong isipin ng mga tao na kaya lang ako lumalaban ay dahil may kasama akong mayaman. Kailangan nilang makita na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Ngunit hindi ka nag-iisa, Elias, sagot ni Isabela. Ang tulong ay hindi laging nangangahulugan ng kahinaan. Minsan, ito ang nagsisilbing lakas para ipagpatuloy mo ang laban. Pinili ni Elias na ipagpatuloy ang negosyo sa kabila ng paninira. Unti-unti, ipinakita niyang kaya niyang ayusin ang mga problema. Nagbigay siya ng libreng palay sa ilang pamilya na nagugutom.
nag-abot siya ng tulong sa mga magsasakang halos mawalan ng pag-asa sa kanilang bukirin. Dahil dito, may ilang taong nagsimulang magbago ang tingin sa kanya. Siguro nga mali tayo, bulong ng isa sa mga dati nangungutya. Hindi siya katulad ng iniisip natin, may puso pa rin siya para sa kapwa. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagbabago ng ilan, hindi pa rin nawawala ang mga tutol at naiinggit. Ang kanilang paninira ay patuloy na kumakalat, ngunit ang kabutihan ni Elias ang siyang nagiging panangga sa lahat ng iyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanilang bakuran kasama ang kanyang ina, nagsalita ito. Anak, dumaan na tayo sa hirap noon, at ngayon may bagong pagsubok. Ang kaibahan lang, dati ay wala tayong sandata, ngayon ay may kakayahan ka na. Huwag mong sayangin. Nakatitig si Elias sa mga bituin at marahang tumugon, Inay, hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Kahit anong gawin nila, ipagpapatuloy ko ito. Hindi para patunayan ang sarili ko sa kanila, kundi para ipakita sa iyo at sa sarili ko na may saysay ang lahat ng sakripisyo natin. At doon, mas tumibay ang kanyang paninindigan. Ang unang pagsubok sa kanyang negosyo ay hindi lamang nagbigay ng takot at pangamba, kundi nagturo rin sa kanya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanang nakamit, kundi sa tibay ng loob na ipagpatuloy ang laban kahit na maraming humahadlang. Mula nang magsimula ang negosyo ni Elias, hindi na nawala si Isabela sa kanyang tabi. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging kabahagi ng buhay ng binata. Madalas siyang gumibisita sa bukid, kahit pa ang putik at alikabok ay hindi bagay sa isang babaeng lumaki sa karangyaan. Ngunit sa tuwing kasama siya ni Elias, hindi alintana ni Isabela ang pawis at init ng araw. Hindi ko akalaring masaya pala ang buhay sa bukid, ani Isabela isang umaga, habang hawak ang isang basket na puno ng sariwang gulay. Iba ang hangin dito at iba rin ang pakiramdam ng bawat araw na may pinaghihirapan. Ngumipi si Elias habang nakatingin sa kanya. Isabela, sigurado ka ba dyan? Baka bukas, magsawa ka na? Hindi biro ang araw-araw na pagbubungkal ng lupa? Ngumiti si Isabela at matapang na tumugon. Kung kaya mo, kaya ko rin. At saka, mas gusto kong kasama ka kaysa nakaupo sa isang mamahaling mansyon na walang ginagawa. Doon nagsimulang lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi lamang tungkol sa negosyo o lupa ang makausapan nila, kundi pati sa mga pangarap at pananaw sa buhay. Alam mo Elias, sabi ni Isabela habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, simula pagkabata, lagi na lang akong nasa ilalim ng anino ng pamilya ko. Lahat ng desisyon ko, kontrolado nila. Kaya noong natagpuan mo ako sa putikan, para bang nakawala ako sa isang hawla. Ikaw lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang anak ng mayaman. Natahimik si Elias at saglit na tumingin sa kanya. Hindi ko naisip yon. Ang alam ko lang nakita kita at kailangan mong iligtas. Pero kung totoo man ang sinasabi mo, mas lalo kong ipagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Sa mga sandaling iyon, hindi lang pagkakaibigan ang nabubuo. Naging tulay din ito para sa mas malalim na ugnayan. Ngunit nanatiling tahimik si Elias. Alam niyang hindi pa tamang panahon para bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang relasyon. Sa tulong ni Isabela, natuto si Elias ng mga bagong kaalaman tungkol sa negosyo. Tinuruan siya nito kung paano magtala ng maayos na accounting, kung paano makipag-ugnayan sa mga mamimili sa bayan, at kung paano magplano para sa mas mahabang panahon. Kung plano mong palakihin ang negosyo mo, kailangan mong tingnan hindi lang ang 6 ngayong taon, kundi ang susunod pang 5 taon. Paliwanag ni Isabela habang pinapakita sa kanya ang ilang chart na dala niya mula sa Maynila. Napakamot ng ulo si Elias. Hindi ko maintindihan lahat ng numero na to, pero natututo naman ako sa iyo. Natatawa si Isabela. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi ko rin alam noon, natuto lang din ako sa tatay ko. Kaya kung ano ang alam ko, ibabahagi ko sa iyo. Unti-unti nagiging mas maayos ang daloy ng negosyo. Hindi na lamang basta pagtatanim at pagbibenta ang ginagawa ni Elias,
kundi mas sistematikong pamamalakad. Nakilala na rin siya ng mga kalapit-baryo bilang isang maaasahang negosyante. Ngunit higit sa lahat, naging mas makulay ang kanyang buhay dahil kay Isabela. Sa bawat araw na kasama niya ito, natututo siya hindi lamang ng tungkol sa negosyo, kundi pati na rin kung paano pahalagahan ang sarili. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang bahay, nagkaroon sila ng maseryosong pag-uusap. Elias, wika ni Isabela, hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ganitong punto ng buhay ko. Dati, puro luho at kasayahan lang ang iniisip ko. Pero ngayon, masaya na ako sa mga simpleng bagay. Isang tasa ng kape, isang gabi ng katahimikan, at ang pakiramdam na may totoong kaibigan akong kasama. Napatitig si Elias sa kanya. Isabela, salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit na marami ang nangungutya sa atin. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang presensya mo. Numiti si Isabela at marahang sumagot, at salamat din sa iyo, Elias, dahil tinuruan mo akong maging totoo sa sarili ko. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas pa ang pagtutulungan nila. Kapag may problema si Elias sa ani, si Isabela ang nagbibigay ng ideya kung paano ito maaayos. Kapag si Isabela naman ay nalulungkot dahil sa pangungutya ng ibang mayayaman na hindi matanggap ang kanyang pakikipagkaibigan sa isang magsasaka, si Elias ang nagbibigay ng lakas ng loob. Wala kang dapat ikahiya, Isabela, wika ni Elias. Ang pagiging totoo at may malasakit ay higit na kayamanan kaysa kahit anong pera. Unti-unti ang buong baryo ay nasasanay na ring makita ang kanilang tambalan. May ilan pa ring nagbubulungan at nangumutya, ngunit mas marami na ang humahanga. Nakikita nila ang pagsusumikap ni Elias at ang kababaang loob ni Isabela. At habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, ramdam nilang pareho na ang kanilang ugnayan ay higit pa sa kayamanan o negosyo. Isa itong koneksyon na nakaugat sa respeto, malasakit at tunay na pagkakaunawaan. Isang bagay na magiging pundasyon ng mga darating pang pagsubok na kanilang sabay na haharapin. Lumipas ang ilang buwan at patuloy na lumago ang negosyo ni Elias. Ang dating maliit na operasyon ay naging kilalang supplier ng palay at gulay hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Ngunit habang lumalawak ang kanyang impluensya, may isang taong nagsimulang makaramdam ng banta. Isang kilalang negosyanteng nagngangalang Don Gregorio. Si Don Gregorio ay matagal nang hari sa palengke. Siya ang may pinakamalaking sakahan, pinakamaraming tauhan at pinakamalakas na impluensya sa lokal na pamahalaan. Sanay siya na siya lamang ang kinikilala at pinupuntahan ng mga mamimili. Kaya nang marinig niyang may isang binatang magsasaka na mabilis na umaangat, hindi niya ito tinanggap ng maluwag. Hindi ako papayag na agawin ng isang hamak na magsasaka ang aking merkado. Mariin niyang sambit sa kanyang mga tauhan habang nakaupo sa kanyang malaking opisina. Kilalanin niyo kung sino itong Elias na yan at siguraduhin ninyong hindi siya tatagal. Nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng mga mapaniran salita. Kumalat sa palengke ang balitang gumagamit daw ng peking pataba si Elias na hindi ligtas ang kanyang mga gulay at na siya raw ay umaasa lamang sa isang mayamang babae kaya nakatayo ang negosyo. Marami ang nagduda, ngunit dahil kilala ang pangalan ni Don Gregorio, may ilan ding naniwala. Isang hapon, habang nag-aayos ng pananim, dumating si Tomas, dala ang masamang balita. Elias, narinig mo ba? Sinasabi nila na marurumi raw ang produkto mo. Ang ilan sa mga tindero umatras sa pagbili dahil natatakot daw na baka mapahamak sila. Napatigil si Elias at napahawak sa ulo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makatatagal sa ganito. Hindi sapat na gumising ng maaga at magtrabaho ng buong araw kung may ganitong paninira. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan ng loob, dumating si Isabela. Elias, wika niya, huwag kang susuko. Alam nating hindi totoo ang mga paratang na iyon. Ang kailangan mo ay patunayan sa kanila ang totoo.
Pinag-isipan ni Elias ang payo ni Isabela. Kaya sa halip na magalit, nag-organisa siya ng isang pagtitipon sa baryo. Inanyayahan niya ang mga mamimili, tindero at ilang opisyal upang ipakita ang proseso ng kanilang pagtatanim. Mga kababayan, panimula ni Elias habang nakatayo sa gitna ng kanyang sakahan. Narito kayo ngayon upang makita ninyo mismo kung paano namin inaalagaan ang mga pananim. Walang daya, walang kasinungalingan. Ang bawat butil ng palay at bawat dahon ng gulay ay bunga ng pawis at sipag. Isa-isang ipinakita ng kanyang mga tauhan at ng kanyang ina ang proseso ng pagtatanim mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Kahit si Isabela ay tumulong, ipinapakita sa lahat na walang bahid ng panlilinlang ang negosyo ni Elias. Sa pagtatapos ng araw, napahanga ang karamihan. Walang kasinungalingan dito. Sambit ng isang tindero. Mas malinis pa nga kaysa sa ibang sakahan na nakita ko. Ngunit hindi pa doon natapos ang galit ni Don Gregorio. Nang hindi gumana ang paninira, sinubukan niyang takutin si Elias. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa bayan, hinarang siya ng 2 lalaking nakamaskara. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na sa negosyo, pagbabanta ng isa. Ngunit matapang na tumingin si Elias sa kanila. Hindi ako urong, hindi ninyo ako matatakot. Kung may problema ang amo ninyo, siya mismo ang humarap sa akin. Pinakawalan siya ng mga lalaki, ngunit malinaw ang mensahe, hindi siya ligtas. Nang makarating siya sa bahay, nag-aalala ang kanyang ina. Anak, baka dapat itigil mo na ito. Ayokong mapahamak ka. Ngumiti si Elias at mahigpit na hinawakan ang kamay ng ina. Inay, hindi ako pwedeng umatras. Kung ngayon palang susuko ako, paano na ang mga umaasa sa atin? Marami nang nagtitiwala sa akin at hindi ko sila bibiguin. Naging mas maingat si Elias sa mga sumunod na linggo. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo niyang pinaghusayan ang kanyang negosyo. Nagdagdag siya ng mga tauhan mula sa mga mahihirap na pamilya sa baryo upang makatulong at magkaroon sila ng hanap buhay. Elias, wika ni Isabela isang hapon, sa ginagawa mo, hindi ka lang nagtatagumpay para sa sarili mo. Binabago mo rin ang buhay ng ibang tao at iyon ang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Muling ngumiti si Elias, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Don Gregorio ay patuloy na naghahanap ng paraan upang pabagsakin siya. Ngunit sa puso ni Elias, buo ang kanyang desisyon. Hindi siya uurong. Kahit paharapin niya ang pinakamalakas na kontrabida sa kanyang negosyo. Ang mga pagsubok ay dumating na at mas marami pang darating. Ngunit para kay Elias, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa tibay ng paninindigan at sa kakayahang manatiling matuwid sa gitna ng lahat ng tukso at panganib. Pagkatapos ng maraming pagsubok mula kay Don Gregorio, mas tumibay ang loob ni Elias. Hindi siya nagpadaig sa paninira at pananakot. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng pagkakataon upang mas mapalago pa ang kanyang sakahan. Sa tulong ng sipag, tiyaga at mga aral na natutunan niya kay Isabela, unti-unti niyang naisip na panahon na upang palawakin ang kanyang nasimulang negosyo. Isang umaga, maagang bumangon si Elias at dinala si Tomas sa kabilang baryo. Tomas, wika niya, nakikita mo ba ang lupang yan? Sabay turo sa isang malawak na bakanting sakahan na halos tinubuan na ng damo. Pinapaupahan ito ng may-ari, iniisip kong arkilahin at gawing pananiman ng mais. Nagulat si Tomas. Elias, sigurado ka ba? Malaki ang gastos niyan. At isa pa, hindi biro ang alagaan ang ganon kalawak na lupa. Ngumiti si Elias at tumango. Alam ko, pero hindi ito para sa akin lang. Kapag pinalago ko ang lupang ito, mas marami akong maipapasok na tao sa trabaho. Hindi lang ako ang aangat, kundi pati ang ibang pamilyang nangangailangan. Dahil sa tulong ni Isabela at sa kanyang kakayahan sa pakikipag-usap, naging madali para kay Elias na makuha ang kasunduan. Nagsimula siyang magtanim ng mais at gulay sa bagong lupang iyon. Hindi nagtagal, dumami ang kanyang ani at dumami rin ang mga taong nagtatrabaho sa kanya.
Salamat, Elias. Wika ng isang matandang magsasakang tinanggap niya bilang tauhan. Akala ko wala na akong pag-asa matapos mamatay ang asawa ko at bumagsak ang bukid namin. Pero binigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Narito tayo para magtulungan, sagot ni Elias, nakangiti. Kapag ang isa'y umaangat, dapat sabay-sabay tayong umaangat. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, napansin na rin siya ng mga kalapitbayan. Mula sa simpleng bentahan sa palengke, nakarating na ang produkto ni Elias hanggang sa bayan mismo. Dumami ang kanyang kliyente at dumami rin ang respeto ng mga tao sa kanya. Isang araw, tinawag siya ng kapitan ng baryo. Elias, ikinatutuwa naming makita ang lahat ng nagawa mo, kaya gusto kitang anyayahan sa pagpupulong ng mga lider magsasaka sa buong probinsya. Malaking bagay ang maibabahagi mo. Nagulat si Elias, ngunit tinanggap niya ang paanyaya. Doon niya mas nakilala ang iba pang mga magsasaka at negosyante. Ang iba ay natuwa at humanga sa kanya, ngunit hindi rin nawala ang mga nakatinging may inggit. Samantala, hindi rin siya nakalimot na tumulong sa kabataan. Sa kanyang baryo, nagtayo siya ng maliit na paaralan para sa mga bata na walang kakayahang mag-aral sa bayan. Gumastos siya mula sa kanyang kita upang makapagbigay ng libreng gamit at aklat. Mga bata, wika niya sa unang araw ng paaralan, ang pag-asa ng bukas ay nasa inyong mga kamay. Hindi lahat ay magiging magsasaka, pero sana lahat kayo'y maging tapat at masipag. Napaiyak ang kanyang ina nang makita ito. Anak, hindi ko alam kung saan mo hinugot ang lakas na ito, pero nakikita ko sa iyo ang tatay mo. Kung buhay siya, siguradong sobrang proud siya sa iyo. Ngumiti si Elias at yumakap sa kanyang ina. Inay, lahat ng ito ay para sa inyo. Kung wala kayo, hindi ko kakayanin ang lahat ng hirap. Sa tabirang dako, hindi rin makapaniwala si Isabela sa bilis ng mga pangyayari. Habang nakaupo sila isang gabi sa ilalim ng buwan, nagsalita siya. Elias, napakalaki ng narating mo, pero ang higit na kahanga-hanga ay hindi ka nagbago. Nanatili kang mabait at mapagpakumbaba. Isabela, sagot ni Elias, nakatingin sa malayo. Ang kayamanan ay madaling mawala. Pero ang kabutihan, yun ang hindi nananakaw ng kahit sino. Habang patuloy ang paglawak ng sakahan at negosyo ni Elias, mas lalo rin siyang naging inspirasyon sa mga kabataan ng baryo. Marami sa kanila ang lumapit at nagsabing nais nilang maging tulad niya, isang taong hindi sumuko sa hirap at nagtagumpay ng may dangal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili pa rin ang anino ng kanyang kalaban na si Don Gregorio. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng paninira at pagbabanta, mas lalo pang umangat si Elias. Kaya't nagbabalak siyang gumawa ng mas mainding hakbang upang tuluyang wasakin ang binata. Ngunit para kay Elias, ang bawat bagong sakahan na kanyang naitatag ay hindi lamang lupa para sa pagtatanim, kundi sagisag ng bagong simula para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kababaryo, at sa kanyang sariling pangarap. Sa paglawak ng kanyang sakahan, lumawak din ang kanyang pananaw, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o lupang pagmamay-ari, kundi sa dami ng pusong natulungan at nabigyan ng pag-asa. Habang lumalawak ang negosyo at sakahan ni Elias, mas lalo ring tumitibay ang kanyang ugnayan kay Isabela. Ang dating simpleng pagkakaibigan ay unti-unti nang nagiging mas malalim. Sa bawat araw na magkasama silang nagtutulungan, may kakaibang damdamin na nabubuo sa pagitan nila. Isang damdaming hindi na kayang itago ng mga ngiti at sulyap na palihim. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, nagkayayaang maglakad sina Elias at Isabela sa gilid ng palayan. Maliwanag ang buwan at kumikislap ang mga bituin sa kalangitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang katahimikan. Alam mo, Elias, panimula ni Isabela habang nakatanaw sa malawak na bukirin. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong kapayapaan. Sa siyudad, puro ingay at problema. Pero dito, sapat na ang simpleng paghinga para makalimutan ang lahat. Napangiti si Elias. Dito ako lumaki, Isabela, sa gitna ng pawis, putik at hirap. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang ginhawa na dala ang lupa. Parang tinutulungan ka nitong magpatuloy. Sandaling natahimik si Isabela
at tumingin sa kanya. Elias, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero simula nang makilala kita, nag-iba ang tingin ko sa buhay. Dati, iniisip ko lang kung paano maging masaya sa luho. Ngayon, naiintindihan ko na ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili. Natigilan si Elias. Ramdam niyang may kakaiba sa tono ng boses ni Isabela. Sa loob-loob niya, matagal na rin niyang nararamdaman ang damdaming iyon. Ngunit natatakot siyang ipahayag. Isabela, mahina niyang tugon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon, pero sigurado akong mahalaga ka sa akin. Sa lahat ng nangyari, ikaw ang naging dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gabing iyon, unti-unti nilang inamin sa isa't isa ang damdaming matagal nang nakatago. Hindi na kailangan ng maraming salita, sapat na ang titig at ngiti upang maipakita ang lahat. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pag-ibig. Sa sumunod na mga araw, dumating ang pamilya ni Isabela mula sa Maynila. Ang kanyang ama, si Don Ramon, ay mahigpit na tumutol. Isabela, mariing wika ni Don Ramon sa isang hapagkainan. Hindi ako pumayag na pumunta ka rito para lang ma-inlove sa isang magsasaka. Hindi ka pinalaki sa hirap para lang iwan ang lahat ng pribilehiyo. Matapang na tumayo si Isabela. Ama, hindi pera o pribilehiyo ang hanap ko. Pagmamahal at respeto ang nakita ko kay Elias. Siya lang ang nakapagpakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Lalong nagalit si Don Ramon. Kung hindi ka susunod sa akin, kalimutan mo na ang lahat ng suporta mula sa pamilya natin. Umiyak ang ina ni Isabela at pilit itong pinapakalma. Anak, pag-isipan mo ito. Mahirap ang desisyong ginagawa mo. Ngunit matatag si Isabela. Kung mawala man lahat ng yaman ko, ayos lang. Dahil kay Elias, natagpuan ko ang sarili kong kalayaan. Samantala, si Elias ay labis na nabahala. Nang malaman niya ang pagtutoy ng ama ni Isabela, pinili niyang lumayo muna. Isabela, wika niya habang nag-uusap sila isang gabi. Ayokong masira ang relasyon mo sa pamilya mo dahil sa akin. Kung kailangan kong lumayo, gagawin ko. Mariing umiling si Isabela. Hindi Elias, hindi mo naiintindihan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi matitinag ng kahit sino, kahit ng ama ko. Kung kailangan kong pumili, ikaw ang pipiliin ko. Napaluha si Elias at mahigpit siyang niyakap. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang totoo ang damdamin ni Isabela. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang pagmamahalan. Lumipas ang mga araw, naging usap-usap sa buong baryo ang kanilang relasyon. May ilan na humahanga at nagsasabing inspirasyon sila. Ngunit may ilan ding nang huhusga. Hindi tatagal yan. Bulong ng isang matandang kapitbahay. Mayaman si Isabela, mahirap si Elias. Magkaibang mundo sila. Kung kabila ng lahat, pinili nilang manatiling matatag. Mas lalo pa silang nagbigay ng oras para sa isa't isa. Kapag abala si Elias sa bukid, si Isabela ay naroon upang tumulong o magdala ng pagkain. Kapag si Isabela naman ay nalulungkot dahil sa pangungutya, si Elias ang nagbibigay ng lakas ng loob. Isang araw, pangako ni Elias habang nakatingin sila sa papawirin, patutunayan ko sa lahat na ang pagmamahal natin ay hindi matitinag. Hindi pera o kayamanan ang sukatan ng tunay na pag-ibig. At sa gabing iyon, sa gitna ng malamig na hangin at kislap ng mga bituin, nangako silang sabay nilang haharapin ang lahat ng unos, anumang hadlang, anumang kontrabida at anumang pagsubok na darating. Dahil para sa kanila, ang pag-ibig na ipinaglaban ay higit pa sa anumang kayamanan o kapangyarihan. Pagkatapos ng matapang na pag-amin ni Isabela sa kanyang ama tungkol sa pagmamahal niya kay Elias, hindi na naging madali ang mga sumunod na araw. Hindi lamang pagtutol ang naranasan niya mula sa pamilya, kundi tahasang pagtatakwil. Isang gabi, dumating sa baryo ang dalawang sasakyang puno ng mga tauhan ng kanilang pamilya. Bumaba si Don Ramon kasama ang kanyang mga kapatid at mariin nilang kinausap si Isabela sa harap ng bahay ni Elias. Simula ngayong gabi, wika ni Don Ramon na galit na galit. Wala ka ng koneksyon sa ating pamilya, Isabela. Pinili mong ipagpalit
ang lahat ng kayamanan at pangalan natin para sa isang magsasaka. Huwag ka nang umasa ng suporta mula sa amin. Nanlumo ang ina ni Isabela at halos lumuhod sa asawa. Ramon, huwag mong gawin to sa anak natin. Hindi niya kasalanan magmahal. Ngunit matigas ang puso ng ama. Kung ayaw niyang sundin ang kagustuhan ng pamilya, wala na akong pakialam sa kanya. Doon nagsimulang umiyak si Isabela, ngunit nanatili siyang matatag. Kung ito ang kapalit ng pagmamahal ko kay Elias, tatanggapin ko. Hindi ako susuko sa amin, ama. Sa harap ng lahat, iniwan si Isabela ng kanyang pamilya. Ang mga tauhan ay nag-alisan at naiwan siyang nakatayo sa labas ng bahay ni Elias, basang-basa ng luha. Isabela, sambit ni Elias, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bakit mo hinayaan na mangyari ito? Matapang na tumingin si Isabela sa kanya. Dahil pinili kita, Elias, at handa akong mabuhay ng simple basta't kasama kita. Kinabukasan, nagsimulang tumira si Isabela sa bahay ni na Elias. Doon niya naranasan ang simpleng pamumuhay na malayo sa karangyaan na kanyang nakasanayan. Ang sahig na kawayan, ang simpleng lutuan na kahoy at uling ang gamit. At ang pagkaing hindi laging sagana. Lahat ng ito'y bago sa kanya. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, tinulungan niya ang ina ni Elias sa mga gawaing bahay. Natutunan niyang maglaba sa ilog, mag-igib ng tubig at magluto ng simpleng ulam. Anak, sabi ng ina ni Elias habang tinuturuan si Isabela maglinis ng bigas. Hindi ko inasahan na isang anak mayaman ang makikitira rito sa bahay namin. Pero nakikita ko sa mata mo na totoo ang pagmamahal mo kay Elias. Numiti si Isabela kahit nangingilid ang kanyang luha. Nanay, hindi ko alintana ang hirap. Basta makita ko lang si Elias na masaya at kasama ko siya, sapat na iyon. Samantala, hindi lahat ng tao sa baryo ay natuwa sa pangyayaring ito. Marami ang nagbulong-bulungan. Pinalayas ng pamilya niya, kaya dito na lang nakisama. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal sa hirap. Baka bukas makalawa, bumalik din yan sa Maynila. Naririnig ito ni Isabela, ngunit pinili niyang hindi magpatinad. Sa halip, mas lalo siyang nagsumikap upang patunayan na kaya niyang mabuhay ng payak. Isang hapon, habang nagtatanim si Elias, nilapitan siya ni Tomas. Kaibigan, sigurado ka ba sa desisyon na ito? Alam kong mahal mo si Isabela, pero hindi biro ang alagaan ang isang babae na galing sa karangyaan. Baka sa huli, ikaw pa ang masaktan. Tumingin si Elias kay Tomas at mariing tumugon. Tomas, hindi ako bulad. Alam kong mahirap ang sitwasyon namin, pero nakita ko kung paano nagsakripisyo si Isabela. Kung kaya kong ipaglaban ang lupa at pamilya ko, kaya ko ring ipaglaban siya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nasanay si Isabela sa buhay probinsya. Natutunan niyang magtanim kasama si Elias, magbenta sa palengke at makisalamuha sa mga tao. Bagamat may ilan pang nagdududa, marami na rin ang humanga sa kanya. Hindi ko inakala, sambit ng isang kapitbahay, na ang anak ng mayaman ay makikitira rito at matutong magpakumbaba. Baka nga totoo ang pagmamahal niya kay Elias. Ngunit sa kabila ng pagtanggap ng ilan, dumating pa rin ang mga pagsubok. Dahil wala ng suporta mula sa pamilya ni Isabela, maraming negosyo ang tumangging makipagtransaksyon kay Elias. May ilan ding kliyente ang umatras dahil takot silang masangkot sa galit ni Don Ramon. Isang gabi, habang nag-uusap sina Elias at Isabela, naglabas siya ng saloobin. Elias, baka ako ang dahilan kung bakit nahihirapan ka ngayon. Kung wala ako, baka hindi ka pinag-iinitan ng mga tao. Inawakan ni Elias ang kanyang kamay at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isabela, hindi mo kasalanan. Ang bawat pagsubok na ito, lalagpasan natin ng magkasama. Hindi ako magsisisi na pinili mo ako at hindi ko hahayaang magsisi ka rin. Sa gitna ng kanilang mga luha at pag-ibig, mas tumibay ang kanilang relasyon. Ang pagtatakwil ng pamilya ni Isabela ay nagdala ng sakit at hirap. Ngunit ito rin ang naging dahilan upang mas lalo nilang pahalagahan ang isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas,
Ipinakita nila sa baryo at sa kanilang sarili na ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa yaman o pangalan, kundi sa kakayahang magsakripisyo at tumindig para sa isa't isa kahit gaano kahirap ang sitwasyon. At sa simpleng bahay ni na Elias, sa kabila ng mga pangungutya at hirap, doon nila natagpuan ang lakas na magpatuloy. Isang pagmamahalang walang kondisyon, kahit kapalit nito ay ang pagkakahiwalay sa mundong dati kilala ni Isabela. Lumipas ang mga buwan mula nang tumira si Isabela sa bahay ni na Elias. Kahit hirap ang kanilang buhay, naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Ngunit tulad ng lahat ng magandang bagay, dumating din ang mga araw ng pagsubok na susubok sa kanilang lakas at paninindigan. Isang umaga, biglang dumilim ang kalamitan. Ang hangin ay lumakas at ang mga ulap ay tila nagbabadyang may paparating na sakuna. Kinabahan si Elias at agad na tinawag ang kanyang mga tauhan. "Maghanda kayo!" Sigaw niya habang tumatakbo sa gitna ng bukirin. "Takpan ang mamaani, iligtas natin ang mga natitirang gulay at palay." Ngunit sa ilang oras lamang, dumating ang isang napakalakas na bagyo. Ang ulan ay parang nagngangalit na dagat na bumagsak mula sa langit at ang hangin ay tila bagyong kayang sumira ng anumang madaanan. Ang mga bubong ng ilang bahay sa baryo ay nilipad at ang mga pananim ni Elias ay halos natabunan ng baha. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basa at nanginginig sa takot, habang pinagmamasdan ang kanyang pinaghirapan na unti-unting nawawala sa harap ng kanyang mga mata. "Elias!" Sigaw ni Isabela mula sa kanilang bahay. Basang-basa na rin. "Halika na, delikado na dyan." Ngunit nanatili si Elias sa bukid. Pilit na inililigtas ang kahit kaunting ani. Nang matapos ang bagyo kinabukasan, halos wala nang natira. Ang malawak na sakahan na dati puno ng pag-asa ay ngayon tila sementeryo ng mga pananim. "Anak," bulong ng kanyang ina habang nakatanaw sa nasirang lupa. "Parang bumalik tayo sa simula. Wala na tayong maaasahan." Napaupo si Elias sa lupa, nakayuko at halos hindi makahinga sa bigat ng problema. "Inay, lahat ng pinaghirapan natin nawala na." Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, dumagdag pa ang isang mabigat na balita. Nagkasakit si Isabela dahil sa labis na pagod at pagkabasa sa ulan. Nang makita ni Elias ang kanyang mahal sa higaan, nang hihina at may lagnat, halos mabaliw siya sa pag-aalala. "Elias," mahinang bulong ni Isabela habang pinupunasan ng kanyang ina ang pawis niya. "Huwag kang susuko. Ang lahat ng ito malalampasan natin. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin." Sagot ni Elias, nanginginig ang tinig. "Kung wala ka rito, baka hindi ko nakayanin ang lahat." Ngunit sa kabila ng sakit at paghihirap, hindi pa rin bumitaw si Isabela. Araw-araw, kahit mahina, pilit niyan pinapakita kay Elias na may pag-asa pa. "Hindi ba't ito ang pinangarap mo, Elias?" Tanong niya minsan, habang nakahiga pa rin. "Ang ipaglaban ang lupa at buhay na iniwan ng tatay mo? Kung susuko ka ngayon, masasayang lahat ng sakripisyo mo." Napaiyak si Elias at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Isabela. "Hindi ako susuko. Hindi habang nandiyan ka sa tabi ko." Ngunit hindi natapos doon ang kanilang pagsubok. Dahil sa pagkasira ng mga pananim, naubos ang kanilang kita at unti-unti silang nalubog sa utang. Maraming kliyente ang umatras at ang ilan pa'y lumipat sa negosyo ni Don Gregorio. Isang araw, dumating ang mga tauhan ni Don Gregorio sa kanilang baryo, dala ang mga kariton na puno ng ani. Ipinamigay nila ito ng libre upang ipakita na mas kaya nilang tulungan ang mga tao kaysa kay Elias. "Nakikita niyo ba?" Sigaw ng isang tauhan. Habang si Elias ay palubog sa hirap, si Don Gregorio ay kayang magbigay ng sobra-sobrang ani. Marami ang napatitig at napaisip. Ngunit may ilan ding nanatiling tapat kay Elias. Hindi kayang palitan ng libreng pagkain ang malasakit at katapatan. Bulong ng isang matandang babae na dati nang natulungan ni Elias. Sa kabila ng lahat, dumating ang gabi na halos mawalan na ng pag-asa si Elias. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang bahay, nakatingin sa malawak na lupang tila patay at walang buhay.
Sa tabi niya, tahimik na naupo si Isabela, kahit mahina pa rin. Elias, maina niyang sabi, kung kailangan nating magsimula muli, gagawin natin. Wala akong pakialam kung mahirap, basta't magkasama tayo. Pero paano kung tama ang sinasabi nila, Isabela? Sagot ni Elias, puno ng hinagpis. Na hindi ko kaya? Na hindi ako karapat-dapat? Hinawakan ni Isabela ang kanyang mukha at pinilit siyang tumingin sa kanya. Elias, sa lahat ng nakita ko sa'yo, ikaw ang pinakamatatag na tao. Kung may sino man na kayang bumangon mula sa pagkatalo, ikaw iyon. Hindi kita pipiliin kung hindi ako naniniwala sa'yo. At sa mga salitang iyon, nakahanap muli ng lakas ng loob si Elias. Kinabukasan, kahit mahirap, bumalik siya sa bukid. Isa-isa niyang nilinis ang mga natirang putik at sinimulang magtanim muli ng mga bagong binhi. Kahit kaunti lang ang natira sa kanilang puhunan, ginamit niya ito ng maingat. Hindi ako titigil, bulong niya habang nakaluhod sa lupa. Mula sa pagkawasak na ito, itatayo ko ulit ang lahat. Para kay inay, para kay Isabela, para sa pangarap. Sa mga susunod na linggo, kahit mabagal, unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang bukid. At bagaman alam nilang mas marami pang bagyo at pagsubok ang darating, natutunan nilang harapin ito ng magkasama. Hindi bilang magsasaka at anak mayaman, kundi bilang dalawang pusong handang magsakripisyo at magmahal sa isa't isa kahit gaano kahirap ang daan. Matapos ang pagkawasak na dala ng bagyo, bumangon si Elias mula sa pagkatalo. Hindi siya pinanghinaan ng loob, kahit halos wala nang natirang ani at baon sila sa utang. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip ng mga bagong paraan upang makabangon. Isang umaga, naglakad siya patungo sa bayan upang makipag-usap sa ilang eksperto sa agrikultura. Doon niya nakilala si Ginoong Marcelo, isang agronomistang matagal nang nagtuturo ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Kung gusto mong bumangon, Elias, wika ni Ginoong Marcelo, kailangan mong iwanan ang lumang paraan ng pagtatanim. Gamitin mo ang modernong teknolohiya at tubig, organikong pataba, at tamang sistema ng pag-rotate ng pananim. Hindi na sapat ang puro sipag. Kailangan din ng kaalaman. Tahimik na nakinig si Elias at pinilit intindihin ang lahat ng tinuturo. Sa kanyang isip, iyon na marahil ang pagkataong hinihintay niya upang hindi na muling malugmok sa pagkatalo. Pag-uwi niya, kinausap niya agad si Isabela at ang kanyang ina. Inay, Isabela, panimula niya, hindi sapat ang magtiyaga lang. Kailangan nating gumamit ng mas modernong paraan. Kailangan din nating ng puhunan. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko na ang pangalan ko bilang legal na may-ari ng lupa. Nagulat ang kanyang ina. Anak, sigurado ka ba? Malaki ang responsibilidad ng uutangin mong pera. Kapag hindi ka nakabayad, baka mawala ang lupa natin. Mumiti si Elias at hinawakan ang kamay ng ina. Inay, alam ko ang panganib. Pero kung hindi natin susubukan, mananatili na lang tayong nakalugmok. Kailangan kong ipaglaban ang lupa at ang kinabukasan natin. Dahil dito, nagpunta si Elias sa bangko at humiling ng loan. Una, pinagdudahan siya ng mga opisyal. Ngunit nang ipakita niya ang mga papeles at ang kanyang kasaysayan bilang tapat na magsasaka, pinayagan din siya. Nang dumating ang puhunan, agad niyang sinimulan ang pagbabago. Bumili siya ng mga makabagong kagamitan tulad ng water pump para sa patubig at mga binhi na mas matibay sa tagulan. Tinuruan din niya ang kanyang mga tauhan ng tamang paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng pananim. Hindi na tayo pwedeng basta magtanim lang ng kung ano ang uso, paliwanag ni Elias sa kanyang mga tauhan. Kailangan nating magplano. Magtatanim tayo ng iba't ibang klase ng gulay at palay para hindi tayo malugi kapag bumagsak ang presyo ng isa. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang bukid. Ang dating lupang punong-puno ng putik ay muli nang nagkaroon ng luntiang tanawin. Ang mga halaman ay mas malusog at ang ani ay mas dumami kaysa dati. Hindi lamang iyon. Dahil sa kanyang mga natutunan din ng ibang magsasaka sa baryo na gumamit ng mas makabagong paraan. Lumapit sila kay Elias upang magpaturo. Elias, wika ng isang matandang magsasaka,
hindi namin alam kung paano ka namin mababayaran. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming ani ngayon." Ngumiti si Elias at tumugon, "Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang gusto ko lang ay sabay-sabay tayong umangat. Walang magsasaka ang dapat na maiwan sa hirap. Dahil dito, mas lalo siyang hinangaan ng mga tao. Maging ang mga bata sa baryo ay humanga sa kanya. Kapag dumaraan siya sa kalsada, may mga batang sumisigaw ng, 'Si Elias, ang magsasakang milyonaryo na mabait.' Samantala, si Isabela ay lalong humanga sa kanya. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa tabi ng kanilang bukid, nagsalita siya, "Elias, hindi ko akalain na sa lahat ng pinagdaanan mo, mas lalo ka pang tumibay. Kaya kung isugal ang lahat para sa'yo dahil nakikita ko kung gaano ka kadeterminado." Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay at numiti. "Isabela, kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy kong ipinaglalaban ang lahat ng ito." Sa muling pagbangon ni Elias, hindi lamang siya nakatulong sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang kanyang determinasyon ay naging inspirasyon sa lahat na kahit gaano kabigat ang unos, may pag-asa pa rin muling bumangon at magsimula. At sa bawat bagong sibol na halaman sa kanyang sakahan, alam niyang hindi lamang ito bunga ng kanyang kamay, kundi bunga ng kanyang puso na hindi kailanman tumigil na mangarap. Dumating ang panahon na hindi na napigilan ng balita ang matarating sa Maynila. Ang balitang si Elias, ang dating hamak na magsasaka, ay muling nakabangon at ngayon ay isa ng kilalang negosyanteng agrikultural sa buong probinsya. Ang kanyang sakahan ay hindi na lamang basta lupa, kundi isang modelong taniman na dinarayo ng mga tao upang matuto. Sa lahat ng ito, palaging nasa tabi niya si Isabela, hindi alintana ang pagkawala ng suporta ng sariling pamilya. Isang araw, nakatanggap si Isabela ng liham mula sa kanyang ina. "Anak," nakasulat doon, "matagal ko nang gustong makita ka. Hindi ko man kayang kontrahin ang desisyon ng iyong ama noon. Ngunit ngayong nakikita ko ang lahat ng pinaglaban mo, gusto kong makausap ka." Napaiyak si Isabela habang binabasa ito. Agad niyan ipinakita kay Elias. "Elias," sabi niya, "marahil ito na ang pagkakataong maghilom ang sugat sa pagitan namin ng pamilya ko." Bagamat nag-alala si Elias, pinayagan niya ito. "Isabela," marahan niyang tugon, "kung ito ang paraan upang muli kang magkaroon ng koneksyon sa kanila, susuportahan kita. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Sapat na ang alam mong pinili mo ang tama." Nagpunta sila sa Maynila upang makipagkita. Sa isang Marangyan restaurant, naroroon si Don Ramon, nakaupo kasama ang kanyang asawa. Sa unang tingin, malamig ang ekspresyon ng ama ni Isabela. Ngunit nang makita niyang magkahawak ang mga kamay ni na Elias at Isabela, may bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. "Isabela," panimula ni Don Ramon, "hindi ko maitago na nasaktan ako noon sa iyong desisyon. Inakala kong binasura mo ang lahat ng itinayo ng ating pamilya." Matapang na tumugon si Isabela, "Ama, hindi ko tinalikuran ang pamilya natin. Pinili ko lamang magmahal ng totoo. At ngayon, sana'y makita mo na si Elias ay hindi hadlang, kundi katuwang ko sa buhay." Tahimik na nakinig si Don Ramon, bago lumingon kay Elias. "At ikaw, Elias, naririnig ko ang tungkol sa iyo. Ang tapang mo, ang determinasyon mo. Ngunit paano mo mapaparamdam sa akin na ligtas ang anak ko sa piling mo?" Saglit na tumayo si Elias at tiningnan ang ama ni Isabela ng diretso. "Don Ramon, hindi ko man maibigay sa kanya ang karangyaan ng siyudad, maibibigay ko naman ang pagmamahal at paggalang na hindi kumukupas. Pinangako ko sa sarili ko na kahit anong hirap, hindi ko siya bibiguin. Hindi lang si Isabela ang pinili ko, pati na rin ang mga pangarap na dati niyang hindi magawa dahil sa mga limitasyon ng inyong pangalan." Natigilan si Don Ramon. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Elias at doon niya naalala ang sarili niya noong kabataan niya. Isang binatang nagsimula ring sa wala bago umasenso. "Elias," mabagal ngunit mabigat ang kanyang tinig,
Maaaring nagkamali ako. Marahil sobra akong naging mahigpit. Ngunit na yung nakikita ko kung paano mo pinili ang tamang landas kahit mahirap, hindi ko na kayang ipagkait ang anak ko sa'yo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabela habang niyakap ang kanyang ama. Ama, hindi ko kayo kailanman kinalimutan. Salamat at tinanggap ninyo si Elias. Maging ang ina ni Isabela ay hindi mapigilan ng iyak. Anak, simula ngayon, hindi ka na namin pababayaan. At kay Elias, maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo. Pagbalik sa baryo, sinalubong sila ng masayang balita. Unti-unti nang bumabalik ang mga kliyente at lumalago ang negosyo. Ngunit higit pa sa negosyo, mas mahalaga kay Elias ang muling pagkakasundo ng pamilya ni Isabela. Elias, wika ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Nakikita mo ba kung hanggang saan ka na nakarating? Noon, pangarap mo lang na magkaroon ng magandang ani at maiahon tayo sa hirap. Ngayon nakamit mong hindi lang iyon, kundi pati ang respeto ng mga taong dating humahamak sa iyo. Ngumiti si Elias at niyakap ang kanyang ina. Inay, kung wala kayo, wala ako rito. At kung wala si Isabela, hindi ko sana kinayang harapin ang lahat ng ito. Mula noon, mas naging matibay ang samahan ni na Elias at Isabela. Hindi na sila hinahadlangan ng pamilya, bagkus ay sinuportahan pa sila. Si Don Ramon mismo ay nagsabi, kung sakaling mga ilangan ka ng tulong, Elias, huwag kang mahihiyang lumapit. Pero alam kong sa sipag at galing mo, baka mas ikaw pa ang makakatulong sa akin balang araw. At sa mamasalitang iyon, tuluyan nang naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang pag-ibig ni na Elias at Isabela ay hindi lamang tagumpay ng dalawang pusong nagmahal, kundi tagumpay ng dalawang pamilyang nagkasundo sa kabila ng lahat ng pagkakaiba. Dumating ang araw na matagal nang pinakahihintay ni na Elias at Isabela, ang araw ng kanilang kasal, sa baryo kung saan nagsimula ang lahat. Nagsama-sama ang mga tao, mayaman at mahirap, upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong nagtagpo sa kabila ng lahat ng hadlang. Isang linggo bago ang kasal, abala ang buong baryo sa paghahanda. Ang mga kababaihan ay nagtatahi ng mga palamuti, habang ang mga kalalakihan ay nagtulong-tulong sa pagtatayo ng malaking kubol sa gitna ng bukid ni Elias. Dapat grande, ngunit may halong simpleng ganda ng probinsya, sabi ng kapitan ng baryo. Kaya't pinagsama nila ang mga makukulay na tela at mga bulaklak na galing mismo sa paligid. Si Isabela, sa kabila ng kanyang pinagmulan, ay mas pinili ang simpleng handa. Hindi ko kailangan ng mamahaling bulaklak o gintong chandelier, aniya, habang kinakausap ang mga taga-baryo. Mas gusto kong maging bahagi kayo ng aming kasal, dahil kayo ang naging saksi sa lahat ng pinagdaanan namin ni Elias. Nang sumapit ang araw ng kasal, maliwanag ang sikat ng araw at tila pati ang langit ay nakikigalak. Ang mga kababaihan ng baryo ay nagdala ng kanilang pinakamagagandang damit habang ang mga kalalakihan ay nag-ayos ng sarili na parang pista. May mga bata ring naglalaro sa paligid, sabik na sabik sa kasiyahan. Isang matandang kariton ang ginawang altar, pinalamutian ng mga puting tela at bulaklak na galing sa bukid. Doon nakatayo ang pari, handang ipagdiwang ang sakramento ng pag-iisang dibdib. Dumating si Elias, nakasuot ng simpleng barong Tagalog na gawa sa pina. Ngunit sa kanyang tindig at ngiti, para siyang isang prinsipe. Habang siya'y naglalakad papunta sa altar, dinig ang bulungan ng mga tao. Iyan ang binatang magsasaka na ngayoy milyonaryo, ngunit nananatiling mapagkumbaba. Pagkatapos, dumating si Isabela. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida. Hindi marangya, ngunit napakaganda. Ang kanyang buhok ay natalugay. May simpleng korona ng bulaklak na gawa ng mga bata sa baryo. Nang makita siya ni Elias, halos mapaluha ito sa tuwa. "Isabela?" bulong ni Elias habang nagtagpo sila sa gitna. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Salamat at pinili mo akong makasama habang buhay." Numiti si Isabela at may luha sa kanyang mga mata. "Elias, ikaw ang pinakamagandang desisyon ng buhay ko." Habang isinasagawa ang bisa,
Ramdam ng lahat ang taimtim na pagmamahalan ng dalawa. Nang tanungin sila ng pari kung handa silang magsama sa hirap at ginhawa, sabay silang sumagot ng oo ama. Walang alinlangan, walang pagdududa, dahil sa lahat ng pinagdaanan nila, patunay na handa silang harapin ang anumang unos na magkasama. Nang ilagay ni Elias ang singsing sa daliri ni Isabela, hindi napigilan ng mga tao ang palakpakan. May ilan pang napaluha, kabilang ang ina ni Elias at ina ni Isabela na ngayon ay magkahawak kamay. Kahit si Don Ramon na matagal na tumutol sa kanilang pagmamahalan ay napangiti at nagbigay galang. Pagkatapos ng misa, nagsimula ang engrandeng handaan. May mga lechon, kaldereta at iba't ibang putahe na inihanda ng mga kababaihan sa baryo. May musika ring tumutugtog, hindi mula sa banda, kundi mula sa mga kabataang natutong tumugtog ng gitara at biolin sa tulong ni Elias. Habang sumasayaw si Elias at Isabela sa gitna ng kubol, nilapitan sila ng kapitan ng baryo. Elias, sabi niya, salamat sa lahat ng naibahagi mo sa amin. Ang kasal na ito ay hindi lang pagdiriwang ng pag-ibig ninyo ni Isabela, kundi tagumpay din ng buong baryo dahil ikaw ay inspirasyon ng lahat. Huminga ng malalim si Elias at sumagot, hindi ako magiging ganito kung wala kayo. Ang baryong ito ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagtutulungan. At ang pagmamahal ni Isabela ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kayamanan. Lalong lumakas ang palakpakan. Maging ang mga bisitang mayayaman mula Maynila na dumalo ay hindi makapaniwala sa kasayahan at simpleng kagandahan ng selebrasyon. Hindi ito tulad ng mga kasalang nasanay kami, bulong ng isa. Ito ay mas totoo, mas makahulugan. Habang nagpapatuloy ang kasayahan, lumapit si Don Ramon kay Elias. Elias, wika niya, hindi ako madaling kumbinsihin, pero ngayong nakikita ko kung paano ka igalan ng mga tao, kung paano mo pinapahalagahan ang pamilya at lupa, natitiyak kung tama ang desisyon ng anak ko. Huwag mo lang siyang pababayaan. Tumingin si Elias sa kanya at tumango. Don Ramon, pangako ko sa inyo, mamahalin ko si Isabela hanggang sa huling hininga ko. Muli silang nagkamay, tanda ng ganap na pagtanggap, at sa huling bahagi ng gabi, habang nakatingin sina Elias at Isabela sa mga bituin, sabay silang nagdasal ng pasasalamat. Hindi lamang dahil natupad ang kanilang kasal, kundi dahil nalampasan nila ang lahat ng unos na minsang muntik nang sumira sa kanilang pagmamahalan. Sa gabing iyon, natulog ang buong baryo na puno ng kasiyahan at pag-asa. Dahil ang pag-iisang dibdib ni Elias at Isabela ay hindi lamang kasal ng dalawang tao. Ito'y kasal ng dalawang mundo, ng mayaman at mahirap, ng hirap at ginhawa, na ngayon ay pinagbuklod ng tunay at wagas na pag-ibig. Lumipas ang mga taon mula nang ikasal sina Elias at Isabela, at ang kanilang kwento ay hindi lamang nanatili sa baryo, kundi kumalat na sa buong probinsya at maging sa karatig na lalawigan. Ang dating simpleng magsasaka na nilalait at hinahamak ay ngayoy kilala na bilang milyonaryong magsasaka, hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang pusong tumutulong sa kapwa. Unti-unti, ang sakahan ni Elias ay lumaki at naging modelo ng modernong agrikultura. Hindi na lamang ito basta pagtatanim ng palay at gulay, kundi isang malawak na negosyo na may mga greenhouse, irrigation system at mga makabagong kagamitan. Maraming kabataan ang pumupunta roon upang mag-aral ng tamang pamamaraan ng pagtatanim. Minsan pa nga, dumadalaw ang mga guro at estudyante mula sa iba't ibang paaralan upang makita kung paano pinamamahalaan ni Elias ang kanyang negosyo. Ngunit higit sa lahat, hindi nakalimot si Elias sa kanyang pinagmulan. Hindi lahat ng magsasaka ay may pagkakataon na umunlad. Madalas niyan sabihin sa mga tao, kaya tungkulin kong hibahagi ang natutunan ko at ibalik ang biyaya sa komunidad. Dahil dito, nagtayo siya at si Isabela ng isang foundation para sa mga magsasaka. Tinawag nila itong Pamana ni Elias, isang samahan na nagbibigay ng libreng binhi, pataba at pagsasanay sa mga magsasaka sa iba't ibang bayan. Pinunduhan nila ito mula sa kanilang kita at kalaunan ay sinuportahan din ng ilang pribadong kumpanya.
Elias, sabi ng isang magsasaka mula sa kabilang bayan habang tinatanggap ang libreng kagamitan. Kung wala ka, baka hindi na kami makabangon. Maraming salamat. Ngumii si Elias at sagot niya, hindi ako magtatagumpay kung wala kayong mga kasama ko sa larangan. Ang bawat magsasaka ay bayani ng bayan. Sa kanilang tahanan, mas lalo pang naging masaya ang kanilang buhay nang dumating ang kanilang mga anak. 3 ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan, 2 babae at 1 lalaki. Lumaki ang mga bata sa gitna ng simpleng buhay probinsya at sa mga aral na ibinibigay ng kanilang mga magulang. Anak, laging paalala ni Isabela sa mga bata, huwag niyong tingnan ang kayamanan bilang sukatan ng tao. Ang mahalaga ay may respeto, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Samantala, si Elias ay madalas ding sumama sa kanyang mga anak sa bukid. Tingnan niyo ito, wika niya, habang tinuturo ang mga bagong tanim. Ito ang pundasyon ng ating pamilya. Huwag kayong mahiya na magsaka dahil dito tayo lumaki at dito natin natagpuan ang ating tagumpay. Ang buong baryo ay labis na humanga sa pamilya ni Elias at Isabela. Kung dati ay may mga nangungutya, ngayon sila mismo ang humahanga at tumitingala. Nakaka-inspire talaga, bulong ng mga kapitbahay. Mula sa hirap, nayo'y tumutulong pa rin sa mahihirap. Hindi nagbago kahit yumaman. Naging bahagi rin si Elias ng lokal na pamahalaan. Pinili siyang maging leader ng samahan ng mga magsasaka sa buong probinsya. Doon, mas lalo niyang naipalaganap ang kanyang advokasya. Ang bigyan ng boses ang mga maliliit na magsasaka na matagal nang napapabayaan. Ang magsasaka ang nagbibigay buhay sa bayan, pahayag niya sa isang pulong. Hindi sila dapat mamuhay sa hirap. Kailangan silang suportahan ng gobyerno at pribadong sektor. Dahil sa kanyang malasakit, nakilala siya sa buong bansa. May mga reporter at manunulat na nagpunta sa kanilang baryo upang isulat ang kanyang kwento. Isang magsasaka, naging milyonaryo dahil sa sipag, pagmamahal at malasakit. Nakasulat sa mga pahayagan. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling simple ang kanyang buhay. Sa gabi, matapos ang lahat ng gawain, madalas silang umupo ni Isabela sa harap ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro. Isabela, wika ni Elias habang nakangiti, kung babalikan ko ang lahat, parang panaginip lang. Sino ang mag-aakalang ang binatang nilalait noon ay makararating dito? Mumiti si Isabela at hinawakan ang kanyang kamay. Elias, hindi ito panaginip. Ito ay bunga ng ating pagmamahal, ng iyong sipag at ng tiwala natin sa isa't isa. At higit sa lahat, bunga ito ng paniniwala mo na may pag-asa sa kabila ng lahat ng unos. Lumapit ang kanilang panganay na anak at nagsabi, "Itay nanay, paglaki ko, gusto kong maging tulad ninyo, yung tumutulong sa tao." Halos maiyak si Elias at Isabela sa narinig. Niyakap nila ang kanilang anak at sabay na nagsabi, "Kung iyon ang nais mo, lagi kaming nasa tabi mo." Sa mga sumunod na taon, patuloy pang lumago ang negosyo at advokasya ni Elias. Ngunit higit sa lahat, lumago ang kanilang pamilya at ang pagmamahalan na siyang naging ugat ng lahat ng tagumpay. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa buong komunidad at sa buong bansa. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang simula, basta't may pagmamahal, sipag at pananampalataya, makakamtan ang tunay na tagumpay. At sa dulo ng lahat, naiwan ang isang aral na kanilang iniukit, hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi sa lahat ng nakakakilala sa kanila, na ang yaman ay maaaring mawala, ngunit ang pag-ibig at kabutihang loob ay mananatili hanggang wakas.